Hello po! Kamusta po kayong lahat? Kamusta kayo mga katropa? Especially po sa lugar ng Luzon na hanggang ngayon po ay baha. Ayan, kami po dito sa Pampanga, under state of calamity na kami. Ibig sabihin po nun, mas marami na po sa parte ng Pampanga, mga lugar sa Pampanga na binabaha po kesa sa mga hindi binabaha. Ayun, kaya state of calamity na po kami. Kaya ingat-ingat po tayo dyan mga katropa. Sa mga parteng binabaha po, nakakalungkot kasi kakaiba na po talaga yung panahon natin ngayon. Kung dati yung baha po hindi naman umahabot sa tuhod, abay ngayon umaabot na sila hanggang dito, nakakatakot yon. Life-threatening na po yan. Kaya alam mo yun, mapapaisip ka na lang na yung mga ganitong pangyayari dapat binibigyan pansin at prioridad ng mga officials natin na nakaupo ngayon. Sana bigyan priority talaga yung flood control ba kung tinatawag kasi nakakatakot. Kawawa yung mga nakatira sa mga syudad like sa Metro Manila. Grabe nakakatakot, nakakaawa. Sayang yung properties nila na kung dati hindi nilulubog. Abay ngayon nilulubog sila. Doon ka magtataka, di ba? Hindi mo alam kung sobra bang crowded na yung lugar, sobrang dumi ba? Alam mo yun, yearly nangyayari to, pero bakit hindi nabibigyan ng solusyon? Bakit parang paurong ang nangyayari sa bansa natin? Yun ang nakakalungkot. Alam mo yun, so yung mga government natin, they have power talaga. Yung mga officials natin, may power sila para ayusin yan kasi laki ng budget natin eh. Laki ng budget, oo. So sana mabigyan ng pansin to kasi hindi biro, nakakatakot. Sa nangyayari po sa mundo, possible po na hindi ko naman minamanifest pero syempre yan yung nature eh. Possible na isang buwan umulan. Paano na lang kung isang buwan umuulan walang tigil? Kamusta yung mga lugar? Kamusta yung Pilipinas? Grabe. Kaya sana mabigyan talaga ng pansin. Alam ko last year binigyan pansin to yung flood control pero di mo alam anong problema eh. Di ba? I mean, yearly naman nararanasan to na binabaha. So sana bigyan ng solusyon. Kasi sila yung kaya nila eh. For sure, kaya nilang bigyan ng solusyon yan. Basta may ganito. May budget eh. Pero kung walang budget, paano mo susolusyonan, di ba? Kaya yung mga ibang tao, nag-e-enjoy mag-out of country. Bakit? Kasi ang ganda daw. Ang layo-layo ng sistema sa Pinas. Nakakalungkot kasi instead na mag-push forward tayo, paurong talaga yung nangyayari sa totoo lang, Paurong talaga. Yun. Kaya ako nung napunta ako sa Hong Kong, hindi naman sa nagko-compare ako, pero sobrang na-amaze ako. First out of country ko yon nung napasyal ako sa Hong Kong with my family. Sabi ko, grabe ang layo. Ang layo. Sa transportation pa lang, sa pagiging disiplin ng mga tao, sobrang layo. Sabi ko, kailan kaya natin mararanasan yung sa Pinas? Quality life na tinatawag, hindi ibig sabihin na mapera tayo, kundi yung sa bansa natin, ramdam natin na malaki yung pagbabago. Kasi grabe. Now I know bakit yung mga ibang tao gustong-gusto lagi nag-out of country. Kasi ang ganda, ang sarap sa piling na makaranas ka ng maganda yung transportation, malinis, at disiplinado yung mga tao. Grabe. So ayun. Ayan, umuulan na naman. Kanina tumigil, ngayon naulan na naman. So, ayun lang, na habang wala kasing pasok simula Monday, so, naisip ko bakit ang daming baha. Yearly, dumadami yung mga lugar na nagbabaha. Nakakatakot. Dito sa lugar namin, dito sa Arayat Party kami ng Pampanga, hindi ko na sasabihin ano yung baryo namin. Pero dito, thanks God talaga, Thank God hindi kami nagbabaha dito. Pero yung mga kapitbahay namin na area, nagbabaha sila. So after 2 years, magbabaha na ba dito? Kasi yung mga ibang lugar na hindi nagbabaha, nakakatakot. Alam mo yun? So yun lang. Yun lang yung point of view ko sa nangyayari ngayon sa bansa natin. Bigyan nyo ng priority. Kasi ang weather natin ay dalawa lang. Kundi tag-init, tag-ulan. At kapag tag-ulan, sigurado yan. Diyos mio, ang daming bagyong pumapasok. Sa ingat po tayong lahat dyan. Basta kapag mataas na yung mga baha-baha dyan, isipin nyo po yung safety nyo. Okay? So, ayun lang. Ingat po and God bless. Bye-bye!